Jeremy, I'm sorry kung nandito ulit ako para pilitin kang pakasalan ang anak namin si Talia. Pero wala kaming ibang maisip na paraan para tapusin ang kahihiyang ito. Hindi rin kami papayag na lumaking walang amang apo namin at maging disgrasyada si Lia. Kailangan ka niya, Jeremy. Kailangan ka ng bata, lalo't masala ng pagbubuntis niya at narinig mo lahat mula sa doktor. Kaya please, marry my daughter. I'll do everything to support your dreams. You just need to be my daughter's husband. Manatili ka lang sa tabi niya. Pagmamakaawa ni Alfredo kay Jeremy na halos lumuhod na ito sa harap niya. Kasalukuyan silang nasa cafe malapit sa ospital para kausapin siya nito at alam niyang tungkol yun kay Talia. Umiwas siya ng tingin. Kilala niya si Alfredo at alam niyang mabuti itong tao at ginagawa lang din ito ang lahat para sa anak nito. Hindi agad siya umimik dahil kahit mauntog siya, hindi niya mamahalin si Talia dahil sa lahat ng ginawa nito. Ayaw niya magtagumpay ito sa plano nito. Pero paano kung may bata nang kasali sa usapan at anak niya yon? Hindi pa naman siya ganun kasama para pabayaan ang sarili niyang anak kahit alam niyang lahat ng yun ay kagustuhan ni Talia. Tama si Alfredo, kailangan siya na mag-ina pero hindi niya yata kayang makasama si isang bubong ang katulad ni Talia. Tito Alfredo, alam kong naintindihan yung kalagayan ko at hindi madali para sa akin na magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. Kahit pa subukan ko, alam ko sa sarili kong hindi ko mamahalin ang anak ninyo. Dahil may iba ho akong mahal, paliwanag niya. Isa pa ho, after graduation, I'm planning to work abroad. Saglit na hindi nakaimik si Alfredo, hindi na rin nila nagalaw ang kapeng nasa harap nila. Pero Jeremy, pananagutan mong bata dahil malinaw na ikaw ang ama nun. Kung iiwan mo si Talia, baka mapahamak ang bata. Hindi niya kakayanin ng sakit at lungkot. Patuloy nito. Please Jeremy, kahit para na lang sa bata, sa anak mo. Yumuko siya habang magkasalikop ang mga kamay niya. Binasa niya ang kanyang mga labi at bumuntong hininga. Tito, nag-aalala ako sa bata dahil anak ko yun. Pero ang pakasalan si Talia, hindi ko ho kaya. Giit niya. Kung ganun, hahayaan man lang na malungkot at masaktan si Talia na pwedeng ikapahamak ng anak ninyo? I'm not begging you for my daughter but for your child. Dahil kailangan kanila. Nag-isip siya, wala siyang balak pakasalan si Talia kahit anong mangyari. Pero paano naman ang anak niya? Kung patuloy siyang tataka sa responsibilidad niya, baka mas mapahamak ito at hindi niya yung gustong mangyari. I can be with her na hindi kami kasal, Tito. Paanong anak ko? Ang bata. Ayaw kong lumaki ang apo ko na walang buong pamilya dahil danas kong lahat ng yun at alam ko maging ikaw. Alam mong hirap na mabuhay na wala kang mga magulang. Ng tatay na dapat kasama mo sa pagtanda at magtuturo sa iyo ng maraming bagay. Bumakas ang lungkot sa boses at mukha ng kaharap niya. Kapag kuway, bahagya itong kumiling at bumuntong hininga. Sige, ganito na lang. Pakasalan mo si Talia hanggang sa mga naksyat pagkatapos nun. Tutulungan kitang i-process ang annulment niyo. Kondisyon nito. Napatitig siya sa kaharap. Pakasalan niya si Talia. Nagbibiro ba to? Hindi makapaniwalang napangiti siya. Seriously, Tito? Gusto mong pakasalan kong anak ninyo at pagkatapos ay hihiwalayan din? Hindi ba't mas masasaktan lang siya? Nalungkot ang mukha nito dahil alam niya may punto siya. Bumuga ito ng hangin. Ganito na lang, pakasalan mo si Talia pero hindi natin ire-register ang kasal ninyo. Para kapag kaya na ng anak kong lahat, pwede mo na siyang iwanan. I believe that someday she'll be more mature at marirealize din niya na may mga bagay na hindi dapat pinipilit na mangyari, lalo't hindi yun nakatadhana. Marirealize din niya ang worth niya bilang babae na dapat pala niyang pahalagahan. Hindi niya alam kung tama bang suhestyon ni Alfredo pero mas mabuti yun kaysa totoong magpakasal sila sa babaeng hindi niya kayang mahalin at kamumuhian niya. Sa totoo lang, tama rin naman ang ama ni Talia na hindi mahirap mahalin ng dalaga dahil sa napaka-colorful na katangian nito. Mapagmahal at maasikaso ito sa mga taong malapit dito pero simula nang bigyan niya ito ng mas maraming atensyon, tila naramdaman nito ang labis niyang concern at na-realize nitong mahal na siya. Nagsimula itong maging overclingy sa kanya na halos pati sa loob ng banyo ay gusto siyang samahan. Tahasan din itong sinasabi na mahal siya nito at kahit sa harap ng mga babaeng nakakasama niya, nagpapakilala itong girlfriend niya. At ang huling ginawa nito, sinamantalang pagkalasing niya para kunin ang kanyang katawan. At ngayon nga ay buntis na ito
dahil sa kagustuhan nitong maging asawa niya. Kapag kuwan ay humugot siya ng hininga at tumango. Eto na lang siguro ang mas mabuti niyang gawin. If that's the plan, Tito, pumapayag ako maging peking asawa ni Talia. Pagpayag niya para sa kapakanan ng kanyang anak dahil alam niyang kapag lumayo siya, hindi kakayanin ng dalagang lungkot at sakit na pwedeng ikapahamak ng bata. What? Seriously, pre? Magpapakasal ka sa babaeng yun? Natawang kaibigan ni Jeremy si Willie habang kaharap niya ito at si Alex. Kasalukuyan sila nagiinom sa isang bar dahil kailangan niya yun para ikalma ang sarili dahil mababalo na ata siya sa kagagahan ni Talia. Sigurado ba si Tito sa plano niya? Hindi kaya mas masaktan lang ninyo si Lia? Baka siyang pag-aalalang sabi naman ni Alex na noon pa man, napapansin niya yung may special itong pagtingin sa dalaga. Yun nga lang wala ditong atensyon ni Talia. Tumungga siya ng beer. Napangiwi pa siya ng maramdaman ng pait at mainit na pagguhit nun sa lalamunan niya. Umiling siya. Wala naipit na ako sa sitwasyon. This is insane pare. I can't believe there's a woman like her. She's really different. Kakaibang dedikasyon niya mga pre. Ngumisi siya. Nararamdaman na rin niyang bahagyang tama ng alak. Natawa si Willie. So, I know, are you in love with her dahil kakaiba siya? Well, tama ka naman, she's really different. She looks innocent and yet she can't get the man she wants in just a night. Umiling pa ito bago uminom ng alak na ang tinutukoy ay siya. Tanungin nga kita Jeremy, wala ka ba talagang nararamdaman kay Talia? Biglang tanong ni Alex, kunot noon niyang hinarap ang kaibigan. Kapag kuway natawa siya. Do you really think na magkakagusto ako sa babaeng yun? Hell no Alex, never ako magkakagusto sa desperadang babae na kayang ibaba ang sarili para lang makuha ang lalaki. Aniya, hindi natuwa si Alex sa narinig mula sa kanya. Nagtagis ang bagang nito. Ano sinabi mo Jeremy? Inis nitong tanong habang mas sumigpit ang pagkakahawak sa baso nito. Simple lang Alex, hindi ko kayang mahalin ang katulad ni Talia. At kahit nasa panaginip ko, hindi ko siya kayang tapunan ng pagmamahal na hinahanap niya. Umiling pa siya at saka uminom ulit ng alak. Shit Jeremy, nagulat na lang siya maging sa Willie. Nang hawakan ni Alex ang kwelyo ng damit niya. Wala kang karapatang maliitin si Lia dahil alam mong hindi siya ganun tao. May natitira pa rin siyang dignidad at alam mong hindi niya yun kayang gawin sa ibang lalaki. Kahit konting respeto naman, ibigay mo pa rin sa kanya bilang babae. Galit na galit nitong sabi at masinigpitan pa nitong pagkakahawak sa kanya. Hindi siya natinag sa ginawa nito. Hinayaan niya si Alex sa kung anong gawin nito sa kanya. Kapag kuwan ay ngumisi siya. Respeto ba Alex? Paano niya makukuha yun mula sa akin kung wala siya para sa sarili niya? Sa tingin mo dahil lang ginawa niyang lahat, mamahalin ko na siya? Nagkakamali ka dahil kahit anong gawin niya, wala akong kayang ibalik na pagmamahal sa kanya. Maras niyang inalis ang kamay nito sa kanya. Baka ikaw, mahal mo siya, bakit hindi na lang ikaw? Pare, tama na. Huwag kayo ditong gumawa ng gulo. Saway ni Will. Pero parang wala silang narinig. Halatang nagpipigil lang din si Alex sa galit. Alam mo kung kaya ko lang gisingin si Lia sa kahibangan niya sa'yo, gagawin ko para lang makuha kong atensyon niya. Kung makapagsalita ka sa kanya parang hindi siya naging mabuti sa iyo Dahil lang sa ginawa niya, kinalimutan mo totoong Talia sa likod ng desperada niyang pagkatao. Hindi yan madadaan sa suntukan pare. Mag-usap kayo ng maayos. Giniya ni Willie si Alex sa upuan nito. Alangan itong umiti at umorder pa ng alak. Iinom niyo na lang yan mga pare. Kinuha niya yun at kagad ininom. Ganon din si Alex. Hindi na lang siya umimik dahil alam niyang totoo ang binata. May maganda ring nagawa si Talia sa kanya. Nang unang sulta niya doon, ito ang pamilya nitong tumulong sa kanya para makasurvive siya habang malayo siya sa kanyang totoong pamilya. Sa kabila ng marangya niyang pamumuhay, iniwan niya yun para takasan ng kagustuhan ng pamilya niyang ipakasal siya sa babaeng hindi niya mahal. Hindi niya inaasahang sa paglayo niya, ganong sitwasyon din palang babag sa kanya. 6 na taon niya rin na nakalipas simula na mag-isa siya at alam niyang malaking bahagi nun si Talia at ang pamilya nito. Po, next week. Pero tito, hindi ho ba masyado naman ata kayo nagmamadali na makasal kami ni Talia? Gulat na ani ni Jeremy nang sabihin ng ama ni Talia na gusto nitong ikasal kaagad sila sa susunod na linggo. Tumango si Alfredo habang tahimik lang siyang nakaupo sa sala ng bahay niya. Kahapon pa siya lumabas ng ospital at hindi man lang siya pinuntahan doon ni Jeremy para samahan siya sa pag-uwi.
Tanging si Alex at ang kaibigan niyang si Bianca ang dumating doon. Jeremy, ilang linggo na lang at mahalata ng tiyan ni Leah. At bago pa mangyari yun, dapat makakasal na kayo. Para maiwasan ang mas malaking kahihiyan ng anak ko. Dahilan ng kanyang ama. Tama si Alfredo, iho. Mas maaga mas maganda para mabawasan ng maraming issues tungkol sa inyong dalawa. Segunda naman ni Carmelita. Bumuntong hininga si Jeremy at bakas ang labis na pagtutol sa mukha nito sa maagang kasal nilang dalawa ng kabaliktaran sa nararamdaman niya dahil hindi na siya makapaghintay na ikasal silang dalawa. Tito, pwede ho bang next month na lang ang kasal? Malapit na ho ako matapos sa pag-aaral at alam po ninyo ang maraming bagay na kailangan ko asikasuhin sa school. I have a lots of requirements to prepare and comply for my graduation. Dahilan ni Jeremy, you don't need to do anything. Jeremy, just do what you should do. Kami nang bahala sa lahat ng preparation ng wedding ninyo ni Leah. Wala kang kailangan gawin at kahit sa mismong kasal ka na lang pumunta. Patuloy ni Alfredo. I'm sorry Jeremy, pero kailangan nating isagawa kaagad ang kasal. Lalo't pwede sumabog ang malaking balita at pareho kayong malalagay sa kahihiyan. Yumuko si Jeremy habang magkahawak ang dalawang kamay nito. Suminghap ito at binalingan siya ng bakas doon ang pagkadisgusto nito sa kanya. Okay, fine, if that's what Talia wants. Sagot nito na bakas ang pagkasarkastiko doon. Ngumisi ito sa kanya. Sige ho, kailangan ko na ring umalis. Paalam nito, tumayo na ito mula sa pagkakaupo at naglakad palabas ng bahay. Hindi na siya masyadong tinatalaban sa galit nitong reaksyon dahil sanay na siyang saktan ng binata kaya lahat ng sasabihin nito, hindi makakabawas ng pagkagusto niya dito. Nang makalabas na ito ng bahay, mabilis siyang tumayo at sinundan si Jeremy. Naabutan niya ito sa garden. Kuya Jeremy, tawag niya. Huminto naman ang binata at saka hinarap siya. Pwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang? Pakiusap niya sa binata. Ngumuso pa siya at nagpa-cute sa harap nito. Hindi mo malang ba ako kakamustahin? Hindi ka nga pumunta sa ospital nang lalabas na ako. Nagtatampo niyang sabi. Tell me what you need, Talia, dahil wala akong maraming oras para sa'yo. Masungit nitong sagot. Sumimangot patot kumiling. Ngumuso siya. Yumuko siya saglit. Thank you Kuya Jeremy sa pagpayag na pakasalan ako. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na sa wakas ikakasal na tayo. Sumilay ang ngiti sa labi niya. No, imbis na matuwa si Jeremy, mas nainis ito sa kanya. Gumisit at pumamewang. Talaga, masaya ka? Iba ka rin talaga. Ako iniisip mo rin bang nararamdaman ko ha? Habang masaya ka nagdurusa ako. Yun ba pag-ibig para sa'yo? Galit nitong balik. Hindi kaagad siya nakaimik dahil alam niyang may punto ang binata pero naniniwala pa rin siya sa posibleng mangyari. Nakasimangot na humarap siya sa binata. Pero, pwede ka naman maging masaya eh. Turuan mo sarili mong mahalin ako after all. Magkaka-baby naman tayo, di ba? Madali lang naman ako mahalin eh. Pero bakit parang sayong hirap nun? Pero huwag kang mag-alala Kuya Jeremy. Gagawin ko lahat, maging masaya ka lang habang kasama ko. Gagawin ko lahat para lang maturuan kang mahalin ako at bigyan ako ng halaga sa buhay mo. Git niya. Mas lalong kumunot ang noo ni Jeremy at nagsalubong ang kilay nito. And do you think that's easy to do? Nagkakamali ka dahil kahit sinong pinakamagaling na guro o pinakamatalino tao sa mundo, hindi kayang turuan ng puso para magmahal ng taong hindi nila mahal lalo't may mahal silang iba. Please Talia, ilagay mo yan sa utak mo na hindi lahat ng gusto natin pwede nating ipilit. Balik niya, umiling siya. Hindi ako naniniwala Kuya Jeremy. Dahil kung willing kang magmahal, kung bukas ang puso mo para sa akin, darating din ang panahon na mamahalin mo ko. Kuya Jeremy, I love you at wala akong pakialam kung may mahal kang iba dahil kaya kong gawin lahat para palitan siya sa puso mo. Desperada niya sabi. Sinubukan pa niyang hawakan ang baraso nito pero pumiksi si Jeremy. Kahit kailan, hindi ko kayang buksan ang puso ko para sa'yo, Talia. Pakakasalan lang naman kita dahil sa bata at hindi yun dahil sa'yo. Alam mo, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung tiyaga mo sa paghahabol mo, pero kahit ikaw at ako na lang sa mundong ito, mas gugustuhin ko na lang na mag-isa kaysa mahalin ka. Madiin itong sagot. Pakiramdam niya ipiniga ang puso niya sa binitawan nitong salita. Sanay na siya pero ang sakit. Nandun pa rin na ganun pa rin yun kat hindi kagaya nung una. Marahil natutunan na lang niya kung paano yung tanggapin at tiisin. Pinigilan niya ang luha sa mga mata niya. Ang mahalaga naman sa kanya pakakasalan siya nito. Papatunayan ko sa'yo na mali ka, Kuya Jeremy.
Mamahalin mo rin ako at kakainin mo lahat ng sinabi mo. Salubong ang kilay niya sabi. Ngumisi at natawa lang si Jeremy. Lumapit ito sa kanya, napalunok siya nang makita niya ito na malapitan. Naaamoy na rin niyang mabango nitong hininga na ang sarap sa ilong. Kinabahan siya sa gagawin nito nang mas lumapit ito. Umaasa siyang hahalikan siya ni Jeremy, pero nilapit lang nitong bibig sa tenga niya. Handa ka ba sa kaya kong gawin, Talia? I'll make sure that your life will the most horrible part of your life. I'll make your life a nightmare. Banta nito sa kanya, napalunok na naman siya at hindi nakagalaw dahil sa nanunot nitong hininga sa kanyang tenga. Nagsitaasan ang lahat ng balahibo niya sa batok at likod ng tenga. Alam niyang hindi si Jeremy ang lalaking mahilig magbiro. Kapag sinabi nito, gagawin nito yon kaya nakaramdam siya ng kaba sa pwede nitong gawin sa kanya. Lalo't alam niyang galit ito sa kanya. Namalayan na lang niyang nakalayo na si Jeremy sa kanya, hindi niya na ito hinabol pa. Bumuntong hininga siya. Thank you for the reminder, Kuya Jeremy, pero matagal na akong handang pakasalan ka at sa magiging buhay ko sa piling mo. May hina niyang bulong. Ngumiti pa siya. Hindi siya susuko dahil ang tinakot siya nito. Sigurado ka na ba talaga, Tal, na gusto mong pakasalan si Jeremy? Tanong ni Alex kay Talia na hindi lang yun ang unang beses na narinig niya. Ang tanong na yun sa binata. Tila ba tutol ito sa pagpapakasal niya? Bumuntong hininga si Bianca, kasalukuyan silang nasa silid niya. Sa tingin mo kaya, magbabago pang isip ni Leah? That's what her ultimate dreams. Kaya paano ang magbabagong isip niya eh? Para sa kanya dreams come true ang pagpapakasal nilang dalawa. Tinaas pa nitong dalawang kamay na nakapis at ginalaw-galaw yon. Umirap ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung bakit may lungkot siyang nababasa sa mukha ni Alex. Ano ba kayong dalawa? Of course, hindi na magbabagong isip ko dahil mahal ko si Kuya. At magkaka-baby na kami. Wala kang pakialam kahit hindi ka mahal ni Kuya Jeremy. Leah, hindi ba't unfair ka naman sa kanya? Ikaw lang masaya sa kasal ninyo at siya magdurusa habang buhay at magtitiis na makasama sa'yo. Masasaktan ka lang, giit ni Bianca. Hindi ako mahal ni Kuya Jeremy ngayon. Pero naniniwala akong darating ang panahon na matututunan niya rin ako mahalin. Lalo na't magkaka-baby na kami. Ano ba kayong dalawa? Huwag nga kayong nega. Saka masaya ako sa ginawa ko at kung ano man ang kalabasan nun, I'm ready. Matapang at puno ng courage niyang sagot. Pero Tal, kilala mo si Jeremy at alam mong hindi pa siya handang magpamilya dahil sa pangarap niya sa buhay. Matagal ko na siyang kaibigan at alam ko kung gaano siya kasipag at katyaga para sa pangarap niya at masisira lahat yun kapag kinasal siya. Segunda naman ni Alex. I know he's the father of your baby pero pwede naman siyang maging ama na hindi kayo kinakasal, hindi ba? Pwede niyang gampanan ng responsibilidad niya na hindi kailangang itali mo siya sa'yo. Alam niya mga katotohanan yon, pero mas mabuti kung makakasal sila. May negosyong pamilya niya at kapag mag-asawa na sila, mamanahin niya yon at si Jeremy ang mamamahala nun. Kaya bakit kailangan pa nitong mangarap kung kaya naman niyang ibigay ang kayamanan niya? I'm sorry Kuya Alex pero bunang pasya ko. Magpapakasal ako kay Kuya Jeremy. At mapapaibig ko siya sa sarili kong paraan. Aniya na bakas doon ang dedikasyon. Di ba kuya, kahit ano sabihin mo kay Leah, kahit saktan mo yan, hindi na magbabagong isip niyan dahil she's totally out of her mind. Tila inis na ni Bianca. Sinimangutan niya si Bianca. Why don't you just support me ha? Nagmumukha ka tuloy bitter sa pagpapakasal namin ni Kuya Jeremy. Isa ka rin ba sa may gusto sa kanya ha? Don't you dare Bianca, dahil hindi mo gugustuhin makaaway ako, inis niyang sabi. Matagal na niyang napapansin na palaging pagkontra nito sa kanya. Kapag inggit, piket, dagdag pa niya at umirap. Natigilan na magkapatid sa sinabi niya. Hindi to makapaniwala na nasasabi niyang mga bagay na yun kay Bianca. Talia, seriously? Tinitinan mo ako bilang karibal kay Kuya Jeremy? Napasinghap si Bianca at ngumisi. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at hinarap siya. I can't believe it. Ikaw pa ba yan, Leah? Naririnig mo bang sinasabi mo? Kilala mo pa ba ako? Dahil sa nakikita ko, you're not the same Leah na best friend ko. Bakas ang sakit at pagkadismaya sa boses nito. Fine, if that's what you want, go. Gawin mo lahat ng gusto mo. Kung saan ka masasaya, pero tandaan mo Leah, kapag nasaktan ka at sa puntong napagod ka, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng advice dahil wala kang namang pakialam sa ibang tao eh. Sa nararamdaman nila? You're selfish, Leah, at yun ang totoo.
Baka santampo sa mukha nito bago ito tumalikod at naglakad palabas ng silid niya. Naiwan siyang walang masabi dahil alam niyang nasaktan niya si Bianca dahil sa sinabi niya. Ngumuso siya at kumurap, binalingan niya si Alex. Kuya Alex, sana isang araw magising ka sa katotohanan at makita mo yung mga tao sa paligid mo na palihim na nagmamahal at nasasaktan para sa'yo. Tumayo na rin ang binata at iniwan siya. Bumuntong hininga siya habang pinaglalaroan ng sariling daliri. Kahit anong sabihin niyo, magiging masaya ako. Kung hindi niyo kayang maging masaya para sa akin, wala na ako magagawa. Bastang mahalaga sa akin ang baby at si Kuya Jeremy. Nakanguso niyang sabi. Binalingan pa niya ang pinto kung saan lumabas ang dalawa. Sa loob niya nandun ang lungkot at konsensya. Pero mas mataas ang pride niya para hindi magsisi sa mga sinabi niya. Finally, you're here, Kuya Jeremy. Akala ko kasi hindi mo na ako sasamahan sa check-up ko today eh. Masayang salubong ni Talia sa binata na makapasok ito ng mansyon. Thank you Jeremy sa pagpunta para samahan si Leah. Ani naman ni Carmelita habang nakangiti ito. Sorry din sa abala dahil alam kong busy ka. May emergency meeting kasi sa kumpanya si Gilbert. Kaya ikaw na munang sasabihan niyang sumama sa check-up ni Leah. Paliwanag pa nito. Ngumitila si Jeremy pero hindi doon bakas ang excitement at saya na makasama siya. Kuya Jeremy, let's go. Hinawakan niya to sa braso at marahan tong hinila palabas ng bahay. Hindi niya mapawi ang ngiti dahil masaya siya nang dumating ito. Sa maliit na bagay na ginagawa nito, masaya na siya doon. Nang makalabas sila, agad inalis ni Jeremy ang kamay niya sa braso nito. Pumamulsa ito at diretsong naglakad patungo sa garahe. Naiwan siyang nakasimangot. Ngumuso siya bago sumunod sa binata. Sumakay siya sa kotse. Agad nitong pinaandar yon. Kuya Jeremy, excited ka na ba sa check-up ko today? Kasi ako palaging excited para sa baby. Magiliw niyang sabi. Wala siyang natanggap na sagot sa binata. Hindi siya nito nilingon. The last time na nagpa-check up ako, sabi ni Doc, mas makakabuti daw sa akin kung sinasamahan ako ng daddy ng baby sa check-up at sa exercise. Mas maganda raw kasi na palagi may support from the father. Patuloy niya kahit nararamdaman niyang wala itong interes sa pagkakwento niya. Tapos, okay naman daw si baby, kailangan ko lang daw ng proper diet at exercise. Hindi din daw ako pwedeng ma-stress at mapagod dahil nasa crucial part daw ako ng pagbubuntis. Natigilan siya nang wala pa rin siyang makuhang sagot mula dito. Kuya Jeremy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Alangan niyang tanong. Kahit gustuin ko mang hindi makinig, hindi ko magawa dahil masyado kang madaldal. I don't care about your story. Ang baby lang ang concern ko. So, as long as okay ang baby, okay na ako dun. Wala na akong ibang gustong marinig mula sa'yo. Masungit nitong sagot na hindi man lang siya nilingon. Sumimangot siya. Wala ka ba talagang pakialam sa akin, Kuya Jeremy? Akong ina ng baby, kaya dapat concern ka rin sa akin. Git niya. You can take care of yourself, Talia. Kaya bakit kailangan ko maging concern sa'yo? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Hindi pa ba sapat sa'yo na pumayag ako magpakasal? Yes, I agree to marry you but it doesn't mean na may karapatan ka na sa akin. Dahil kahit kasal tayo, hindi ako magiging sa'yo. Tinapunan siya nito ng tingin, ngumisi to. No, I can take care myself, Kuya Jeremy. Kaya kailangan kita to take care of me. Dahil dinadala kong anak natin. Kahit minsan lang itrato mo naman akong babae at ina ng anak mo. Malungkot niyang balik sa binata. Gusto mong itrato katang babae at ina ng anak ko? Ngumisi na naman to. Sa tingin mo, deserve mo na gusto mo yun ha? You don't deserve my attention, Talia. Mas lalong hindi mo deserve ang pagmamahal na kaya kong ibigay. So please, makontento ka na lang sa ganitong setup. Madiing ani to. Yumuko siya, naramdaman na naman niya ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata niya. Kahit sanay na siya, masakit pa rin lahat ng yon. Pero bakit hindi siya napapagod na masaktan? Ni hindi pumasok sa isip niya ang sumuko. Nakagat niyang pang ibabang labi. Then I will do anything just to deserve your attention and affection, Kuya Jeremy. Umiling to. Wala kang kayang gawin para doon, Talia, dahil wala kang lugar kailanman sa puso ko. Natigilan siya. Pakaramdam niya ipiniga ng matindi ang puso niya. Wala siyang makuhang salitang ibabato dahil tila habang kinakausap niya to, mas nasasaktan siya. Masakit bang marinig, Talia? Then give up on me. Dahil habang pinipilit mo sa akin ang sarili mo, mas masasaktan ka lang.
Hanggang kailan kaya ipagpipilitan ni Talia ang kanyang sarili kay Jeremy? Kailan niya marirealize na hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.